kante at pagkahambog nitong Finance Secretary ni Marcos Jr. na si Boy Buwis, Ralph Recto. Puro buwis ang utak nito. Walang ibang qualification ito kung bakit nasa gobyerno ito, kundi ang pumataw at humataw ng buwis laban sa mamamayang Pilipino upang pagkakitaan at durubuhin at dambungin at kurakutin ng mga magnanakaw na mga kasabwat nila, lalo na ngayon sa ilalim ni Marcos Jr. Ano po itong naging kahambugan at puno ng pagka-arrogante na ipinakita ni Boy Suplado, Ralph Recto, doon po sa Senate deliberation? I think they were talking about the health budget, no? Kung hindi pa ako nagkakamali, doon sa isang deliberation, no, sa Senado, nagkaroon po ng interaction si Ralph Recto at si Senator Bongo. Patungkol po ito sa mga ilang mga bagong buwis sa kalagayan po ng ating pananalapi sa pinansyal. Ngayon, may binanggit doon si Senator Bongo na sana yung pundo at mga resources na na-appropriate na at naitalaga at nakatakda upang gamitin sa kailangan para sa kalusugan, para po sa mga serbisyong medikal and other health-related services ng ating mga kababayan ay wag nang kunin o pakialaman pa. Bagkos ito dapat ay ginagamit upang mas lalo pang mapabuti ang serbisyo sa pangkalusugan. Sinagot ba naman ito ng pabalang at puno ng kasupladuhan at pagkahambog ni Ralph Recto? Wag nyo kaming utusan. Hindi kami utusan. Wow. Okay ka lang, Ralph Recto? Utusan ka. Utusan ka ng taong bayan, hindi ni Bongo o ng sinumang senador. Ang iyong pagiging public servant at ang iyong pagiging bahagi sa public office ay utusan ka. Kaya ka nga nandyan dahil inuutusan ka dapat ng kapangyarihan ng mamamayan na maglingkod ka ng tama. Kung ayaw mong ikaw ay utusan ng taong bayan o kaya ng mga senador na pagsabihan ka at ayaw mong ikaw ay sa tingin mo mas mataas ka sa kanila, bumalik ka sa pribadong buhay at huwag kang humawak ng kapangyarihan sa gobyerno sa isang public office, kagaya ng pagiging finance secretary. So, hindi maganda po at puno ng kahambugan and conduct unbecoming and very arrogant sa isang opisyal ng gobyerno ni Marcos na wala namang ibang ipinakita at ibang qualification kundi ang maging tagapagpamuno ng paghataw ng mga perwisyo na buwis. So, tama lang po ang punto ni Senator Bongo na dapat nire-remind lang naman niya ang gobyerno ni Marcos. Pero dahil dito sa kahambugan at pagka-arrogante ni Boy Suplado, pahirap sa bayan, Boy Buwis, Ralph Recto, agad siyang nag-react, no? Huwag niyo kaming utusan, hindi kami utusan. By the way, ibig natin i-point out ito sa kanya. Accountability of public officials and government employees. Lahat ng nasa gobyerno, anuman ang taas mo mula sa presidente hanggang sa barangay kagawad, barangay treasurer, barangay secretary, lahat ng mga nasa gobyerno po, ahensya ng gobyerno including Congress at ang judiciary o ang mga korte, including Korte Suprema, including ang House of Tambaluslos ni Martin Romualdez at ang Senate, lahat kayo, pati military and police, lahat ng nasa gobyerno, under the accountability doctrine na nakasaad sa saligang batas ng mga public officials, you must be accountable to the people at all times. 24/7 yun. At walang holidays yun. At hindi yun pwede na ako muna si Ralph Recto bilang Ralph Recto at hindi ako finance secretary. No! And sa pagitan ninyo ni Senator Bongo at ikaw ay mas temporary lang ang iyong pagkakaroon ng poder dyan sapagkat appointed ka lang ni Marcos. Si Senator Bongo ay elected public official with more than 28 million votes na mga 21 million votes almost na bumoto kay Senator Bongo. Eh ikaw ano?
Ang only qualification mo, pinagkatiwalaan ka ni Marcos na magpatupad ng mga pahirap at pangpako sa krus at pamimerwisyo na buwis. So hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka pwedeng utusan, hindi ka inuutusan. Kulukoy na boy hambog, boy suplado, boy pahirap, boy buwis, Ralph Recto. Mag-resign ka na dapat kung hindi ka pwedeng pagsabihan o kaya hindi ka pwedeng i-remind sa iyong tungkulin at pananagutan sa taong bayan. Magbasa-basa ka naman minsan. Kaya nga maraming nagsasabi na hindi naman talaga ito qualified academically, sapagkat tinapos yata nitong kolehiyo niya na mga 27 anyos na siya or 26 anyos dahil bulakbol daw ito ng college ayon sa mga balitang nakakalap ni Ka Eric at nang lumalabas sa social media. At hindi naman ito outstanding ang academic record nito, even ang public service record nito. Wala namang itong ginawa kundi magpahirap sa taong bayan. VAT, mga rektoloyan, kung ano-anong buwis ang iniisip nito, pati ang savings ng ordinaryong mga mamamayan na pinaghirapan nila at ito ay nakaimpok sa bangkog, papatawan nila ng buwis 20% per year. Mantakin mo kung pinaghirapan mo ang 1 million mo at yan ay naka-time deposit at kailangan mong yan ay maipag-impok sa bangko, ang interest niyan, kukuha na nila ng 20%. So kung nag-earn ka ng isang taon ng 20,000, 20 mil, kukuhanan ka ng 4,000 ng gobyerno. Anong pakialam niya sa iyong buwis, sa iyong kinita mula doon sa interest na pinaghirapan mo na isave ang pera mo? Kulukoy. Yan si Boy Pahirap, yung 12% VAT. Lahat may VAT. Pag sinabing VAT, value added tax, nagbabayad ka na ng buwis doon sa production ng mga material at serbisyo, dadagdagan ka pa niya ng 12%, pati sa petroleum products. Kaya nga, pati sa kuryente. Yan si Boy Buwis, si Ralph Recto. Pero bago ko yan isa-isahin dito sa video na ito, ano ang pahirap na idinulot niyan sa taong bayan, unahin muna natin itong accountability. Ang pagiging public official at ang pagiging bahagi ng gobyerno ay choice mo yan Walang pumilit sa iyo na pumasok ka sa gobyerno. Desisyon mo yan, either nagpa-elect ka o nagpa-appoint ka. In that case, appointed ito si Ralph Recto. Ni Marcos, sabi ko nga, ang only qualification nito, sapagkat makapal ang mukha at makapal ang damdamin nitong walang damdamin at hindi nakakaramdam ng hirap ng mga mamamayan, kaya buwis ang gusto niyang ipataw laban sa ordinaryong mamamayang Pilipino. Pati Shopee, Lazada, Netflix at mga online na mga purchase ng ordinaryong mamamayan, papatawan niya rin ng buwis, hindi lang yung mga nag-o-online selling, kundi pati yung bumibili. Kalukoy talaga itong si Ralph Recto. Pahirap ito sa taong bayan. So ang punto natin dito, hindi po siya inuutusan ni Senator Bongo, who is an elected senator of the Republic of the Philippines. Siya po ay nire-remind na kung pwede, wag nang galawin at pakialaman pa ang mga naka-aporsyon at nakatakda at nakatalaga na mga pundo at resources para sa PhilHealth at sa mga health services ng ating mga kawawang mga pobre at mahihirap na mga mamamayang Pilipino. That point of reminder for Ralph Recto is in order. Hindi po mali yun. Kaya nga ito sila nilekturan at nasita sila sa Korte Suprema nung nagkaroon ng oral arguments sapagkat walang batayang legal at walang batayang moral at pangangailangang matuwid kung bakit nila kinuha ni Marcos ang 60 billion pesos sapagkat wala na daw pundo na pagkukuhanan sa mga proyekto ng gobyerno. Ang sagot sa kanila ng Supreme Court, that cannot be done. Sapagkat yung mga proyektong sinasabi ninyo, pinunduhan yan. At kapag hindi natapos, hindi na yan pwede na i-charge ninyo sa iba pang source of fund na mayroon ng mga clear na mga batas na nag-uutos kung saan yan gagamitin. Exactly, pasok yun sa technical malversation. Dinudukot, dinudurubo, kinukulimbat, ninanakaw, kinukurakot at dinadambong ng mga tauhan ni Marcos at nila Marcos mismo. Ang mga pundo, kung kaya nagkukulang sila, nangungutang na, kumukuha pa ng savings ng government agencies and government-owned and controlled corporations, kagaya ng ginawa nilang palpak dito sa 60 billion pesos ng PhilHealth.
instead na dumami at madagdagan ang bilang ng beneficiaries ng PhilHealth, at instead na lumawak ang coverage ng PhilHealth sa mga sakit na pwedeng tulungan at bigyan ng public health insurance, kinuha nilang pundo at ngayon mukhang sila ay tatablahin na naman ng Korte Suprema, at kaya nagsabi na naman si Marcos ng kanyang gimmick na ibabalik daw nila this year ang 60 billion ng PhilHealth. Hello! Uutang o kaya kukuha sa iba pang mga sources para ilagay dito sa PhilHealth na hindi naman dapat nila pinakialaman in the first place. Pero ang author niyan, itong si Boy Pataw Buwis, pahirap sa bayan, pahirap sa mamamayan na si Ralph Recto. So hindi siya inuutusan ni Senator Bongo. Siya po ay nire-remind at nasa tamang punto at nasa tamang batayan at layunin ang mga pinagpuntuhan ni Senator Bongo tungkol dito. Subalit dahil sa kahambugan o galing elitista at mayaman, matapobre, at hambog at arogante itong si Ralph Recto, ayaw niyang i-remind siya tungkol sa hindi na uulitin dapat ang kanilang ginagawang binabansot at binabarat nila ang resources sa public health. Kinukuha pa nila ang mga savings at wala siyang pakialam kung ito ay nakakaapekto sa buhay at kalagayang pangkalusugan ng milyong-milyong mamamayang umaasa sa pwede nilang makuhang benepisyo at suporta sa gobyerno through the PhilHealth insurance system. Ayun. So puntahan po natin ano talaga ba ang ipinagkakahambog-hambugan nito ni Ralph Recto. Walang iba po itong dapat ipagmayabang kasi hindi nito kayang magpataw ng buwis na tinatawag na corporate income taxes sa mga malalaking korporasyon at malalaking pamilya sa Pilipinas. Yung sinasabi ko pong upper 2% ng population na mga burgesya komprador, Panginoong may lupang asindero, sa mga oligarko at sa mga burokrata kapitalista kagaya ni Romualdez at ni Marcos, hindi ito kayang magsingil ng buwis ni Ralph Recto o magpataw ng buwis. Ang kaya niya lang ipatupad ay yung mga buwis na ang tatamaan, mga ordinaryong mamamayan, mga manggagawa, mga urban poor, mga magsasaka, mga ordinaryong taong bayan na gumagamit ng serbisyo at mga batayang konsumo. Like expanded value added tax, ang tinatamaan niya ng malaki ang taong bayan. Pero by the way, before ko kalimutan, bago ka magmayabang at maghambog-hambugan, ipakita mo ang angas at tapang mo. Kung totoo kang maangas at matapang at hambog, singilin mo ang boss mo na si Marcos Jr. sa ipinapasingil ng Korte Suprema with finality of decision na 203 billion pesos. Take note mga kababayan. 203 billion pesos po ang pananagutang buwis na babayaran ng pamilya Marcos sa kanilang estate taxes. At ito po ay idiniklara ng Korte Suprema with finality of decision. Ibig pong sabihin, hindi na po ito appealable kasi dalawang beses na ito. Nag-appeal na, nag-MR, nag-motion for reconsideration at may finality ang utos ng Korte Suprema nararapat na bayaran ng mga pamilya Marcos wherein ang kanilang state administrator o tagapangasiwa at tagapamahala ng kanilang mga ari-arian na minana nila sa kanilang tatay o sa kanilang pamilya ay si Marcos Jr. At magkano po yon ang collectible na hindi binayaran sa mahigit 10 taon na? 203 billion pesos po. Yun mo nang kunin mo. Doon mo ipakita ang angas at hambog mo. Magpadala ka ng demand letter kay Marcos Jr. sa boss mo. Tingnan natin kung kaya mo itong ipatupad. Bago ka magtapang-tapangan at magyabang-yabangan sa kahambugan mo at kaarogantihan mo doon sa Senado, singilin mo muna at pabayarin ng 203 billion pesos ang iyong boss na involved sa pagnanakaw at pandarambong ng 1.4 trillion pesos na mga pundo na ginamitan ng maskara sa flood control projects kasama si Romualdez. Wala ka naman di ba? Ang kaya mo lang patawan at tatawin ng buwis, ordinaryong magsasaka, ordinaryong mga manggagawa, mga kabataan, mga nanay, mga konsumidor, mga Filipino consumers, mga taong bayan, mga mananakay sa MRT, mananakay sa jeepney at mga tricycle, at ordinaryong mga taong bayan.
at pati na mga ordinaryong empleyado sa gobyerno. Doon ka lang malakas ang loob at makapal ang muka na magpataw ng buwis. Ralph Recto. Kaya nagagalit ang taong bayan at dapat kang punahin, dapat sipain at palayasin ka na sa gobyerno sapagkat wala kang naidulot na kabutihan sa taong bayan, kundi pamimerwisyo, pasaning krus na buwis, no? At hataw latigo ng pamumuwis. Samantalang hindi mo naman kayang singilin si Marcos Jr. at pabayarin ng 203 billion pesos estate taxes with finality order of decision granted by the Supreme Court in favor of the Filipino people. Wala. Panis ka. Hindi mo kayang patawan ng buwis, ng totoong buwis ang mga korporasyon ni Lalo Ciutan, ni Enrique Razon, ng mga Ayala Sobel, ng mga Aboites, ng mga 2% 100 families na nagko-control ng 90% ng kayamanan ng ekonomiya, ng resources, ng patrimonya at ng buong negosyo sa Pilipinas. O doon ka magpataw ng buwis, yung corporate income taxes. Pero the way you are conducting yourself right now, you are not helping the Filipino people. You are increasing their sufferings. At wala kang nararamdamang mga konsyensya o damdamin man lang na grabe ang miserableng buhay, papatawan mo ng buwis. So, ikaw ang author nitong VAT at EVAT na to, no? Ito si Ralph Recto, pasimuno ito ng mga ang EVAT at VAT ay mga indirect taxes po yan. Ibig sabihin, hindi ka makakapalag. Kasi sa lahat ng konsumo mo, internet, lahat na mga ginagamit mo, bumabayad ka ng services, bumibili ka ng pagkain, at ng anumang pangangailangan sa buhay mo at sa pamamahay mo, you pay the 12% additional tax.